The church prayed to God constantly. Ang iglesia nag-ampo sa Ginoo nga makanunayon nga nag-ampo ang iglesia sa Ginoo. The word constant, pasabot ani, also has the idea of earnest. O mingon tag earnest, sincero. Mo na indikasyon. Pag ikaw kay kanang mapinadayonon ka sa pag-ampo, dili ka muhunong sa pag-ampo, sincero ka sa imuhang gipangayo sa Ginoo. Bidaw sa mga asawa diri kanang dugay nga gisugot ang imo. But Dexter murag kaisa ra man sugod gisugot man dayon sugod eh. Huh? Pero kanang gipa ugat-ugatan pa gyud og dagtaas na mga kapanahunan. Unsa man gyud hinungdan nganong gisugot nimo after how many months, year baka? Tungod ani. Pag siguro imong na-realize nga dugay man kaayo wa gid mohunong. Bisag bagyo mo baha. Bisag mo niagian nami o kining nagian nami o bagyong Pablo. Wa mangyapon mo undang lusot mangyapon sa balay. Then approve nimo. Sincero siya sa iyang tuyo nako. Mo nang pinaka hinungdan ra nganong nilahutay siya. Ug ikaw pod nga lalaki, nganong nilahutay ka wa ka mohunong kay sincero ka sa imuhang gugma sa iya. The same pod na sa gihimo niini na mga tawhanan, niini na mga Kristohanon. Nagpadayon sila sa pag-ampo nga sincero diha sa ilang pangamuyo sa Ginoo. Mo na kung muhunong gani ka sa imuhang giampo sa Ginoo, nagpasabot na nga taphaw ang imong gipangayo. Pwede ra nga dili ihatag, pwede ra pod nga ihatag. Nagpasabot lang na nga dili ka sincero pod nga tubagon sa Ginoo. Nagpasabot lang na nga maduha-duhaon ka. Nga kuana murag isa ka semana naman kung inampo ani murag wala man din hasu kung padayog ampo ani. Pagkatalawan nimo, pagka din nimo pagka gamay sa imong pailog. Ang uban gani pag-ampo sa Ginoo pila ka tuig pa, una ihatag. Si Hana, every year moadto siya sa templo, every time sa kini pangilin sa pagsaylo. Moadto siya sa templo ni Eli, mag-pray sa Ginoo nga pangayuan siyang anak. Dugay na nakaanak na lang tong asawa ni katong asawa banan niya nakaanak na lang siya sa pikas niyang asawa og 5 ka buok niya siya wapay anak. Pila ka tuig na sa atong nilabay, 5 ka anak na. Tong asawa sa iyang nabanan niya nga si Eliakim. Ato yung anak 5 ka buok dito sa iyang asawa nga si Bilhal. Kasakay na si asawa. 5 na yang anak. Adto. Samantalang siya, wala pa siya anak. That's why nagabalik-balik siya matagtuig sa templo. Mato siya sa pangilin, sa pagsaylo, mag-ampo sa templo. Hantod may abot yun ang adlaw panahon nga nabuntis siya. Sa gipanganak niya, si Samuel. Ikaw mag-ampo lang ka og 2 ka semana, 1 ka semana, muhunong na kakaywalay tubag ang Ginoo. Dili na. Tanawa ang isa pa ni. Ang uban na mga tanawa kini na mga tao. Although kini nga sitwasyon nila kay murag urgent ni siya. Dili kinahanglan og pila ka tuig ginampuay kay urgent kay si Pedro basin pwede nga basin i-persecute patyon. Kay mo ni may tabo. Pag magwali ka sa pulo sa Ginoo patyon ka. Mo na gidakop nila si Pedro kay tingali pagkaugma karalon sa ugmanan aron patyon. So sa gihimo nila, posibility buok gabi ini sila. Kinsa makakaya ni ini? Ano mag-ampo bitaw ng overnight prayer? Prayer lang overnight? Sa una sa bukid pako. Nami overnight sa church, perminti overnight prayer. Of course, with coffee, gamay nga break, para mangapi. Pero overnight prayer siya. From 8 o'clock in the evening to 5 o'clock in the morning. Tibok gabi, ika-pray. Usahay na di ka lahutay, na makatulog pagka alas 3, alas 2, pero naagi uban na mula hutay, mag-ampo, hangtod pagka-upma. Imagine, di mo na. Kita dari isa sa hinungdan siguro, nga di ta mapilog prayer meeting, kay dugay ko mo ampo. Dugay ko mahuman sa kong ampo. Pero wala ka masayod. Naggrabe mo lihok ang Ginoo diha sa mga pag-ampo. Kay kun, pasalamat mo, dili Koreano inyong pastor dari Kay kung Koreano pa ko, sa kagabi ita mag-inampuay, matag Miyerkules. Kay na ang Korean mag-ampo. Tibuok adlaw na mag-ampo, panahon silang pag-ampo. Kita dari mugahin lang ta og 6 sa gabi muli ta either 7:30 or alas 8 pinakadugay. Mubo na apil na ang pagpasalamat apil na ang
ang kanta dara usahay mas taas pa ang pagpasalamat. Sabi atong muna pa to sa tihilin sa una. Grabe to pasalamat sa tihilin. Usahay mabot og 20 minutos. Ha? Nya kung i-total nimo among pagpasalamat tanan, mabot og 30 to 40 minutos. Nya mingon ta nga dugay man kay na. Ampo pagid nako. Mga 20 minutos siguro. Sa dugay kay mampos pastor 20 minutos. Samo tag Korean, tag upat ka oras. Matay. Kasi kung Korean siguro yung pastor dali na matistingan nyo kay isa. Matay sunod Miyerkules, ako na lang siguro isa. Kay mingon na ang tagan nyo, matay dugay kay mampo atong Korean nga pastor. Isa upat ka oras. Ha? Kutoy na akong tiyan. Di sa kumo aturon niya kasi nabot ang uban pud mo pud huna-huna. Dugay mampos pastor, di sa kumadto. Pastor ay isa diri ang Koreano. Pero dili nato ni sa baliwalaon. Tungod kay grabe ang milagro nga gihimo sa Ginoo aning panahona. Literally, the word pictures someone stretching out all they can for something. So, grabe ang earnestly sa ilahang prayer. O grabe yun kamakanunayon. The church has no weapons against the forces. Nagihanay batok ni ini. But their only resource is to depend on God to make His will known. Kaya kini na mga Kristohanon, wala man ni sila armas. Kini mga nagtigom na mga Kristohano ni atong panahon na samtang napriso si Pedro, wala ni sila armas, wala ni sila pusil, wala ni sila sundang, espada, wala ni sila pintik o sabang bisang unsa nga hinagiban. That's why ang ilahang bugtong hinagiban ni ini mao ang pagdepende diya sa Ginoo. Pinaagi sa pagkamalahutayon diya sa pagampo sa Ginoo. With the hope that Peter will be rescued and the church saved. Ano man? Kinahanglan, nagamay sugon niya sa pag-ampo sa Ginoo, malahutay sa pag-ampo sa Ginoo, nga luwason si Pedro, kaya nang iglesia, maluwas. Kaya grabe man si Pedro, ka-depender sa church. Kaisog aning Pedro muwali, way ko kahadlok o kalisang ni sa muwali. So kung kinahanglan siyang makabuhi, kaya para maluwas ng mga tawhana, dili mahimong mahilagtan sa mga sundalo sa Roma ni atong panahon na. Now, when the church was established in Acts, they continued daily in prayer. Tanawa? Adlaw-adlaw sila nagaampo sa Ginoo. So kung kita ni murag di kita makaapil ani, labi nag adlaw-adlaw. Kaya di man ta mahugtag rason. Ha? Pero ang Muslim ba ya adlaw-adlaw ba siguro na sila gaampo. Di ba ka? Adlaw-adlaw mo tingog na ilang kuan sa ubos. May usa ka Muslim pangutanan ako. Ako Brad. Kanang nagampo pud ka Brad. Nagtingog ka ng trompa diya sa ubos. Atong Muslim. Oh, man sa kabalo ka pastor ko sa Brad. Ga-pray ko pero na may uban di pud gaampo. Ano siya? Ang nakanindot sila sa ila kay nagtingog sa trompa, pwede na dito sila matug simbahan. Dara sila sa ilang balay. Sa may lang himuon, magluhod, maghapa. Unya para 10 minutos mo na. Taga-adlaw. Mas may pang Muslim sa tuwa. Gabi pa sila kamay ng puon sa ilahang ala. Kita ani nga nagtuo ta sa tinuod nga Dios. Tay bisag Miyerkules di tamuan kay layo kapoy. Ha? Now, tanawa, Herod had his soldiers and his prisons, but the church had the power of prayer. Can you imagine? Sa prisuhan, naa ang mga sundalo ni Herodes. Ang iglesia walay bisan unsa nga nagiban. The only they have is the power of prayer. Walion ta moron. When the church was established in Acts, they continued daily in prayer. Peter was therefore kept in prison, but the church was free to pray. Si Pedro lang ang nabilanggo. Pero ang iglesia, wala mabilanggo. Free sila. Aduna sila'y kagawasan nga mag-ampo sa Ginoo. Now, God made church and working through impossible situation in the lives of His people. Kasi naitabo, when the church continue to pray, continue in their prayer, kasi naitabo, the chains, the guards, the prison doors, and meant nothing to God and His appointed messengers, Peter was instantly set free. Una-huna, sa diha nga nag-ampo kini ng mga Kristohanon diha sa usa ka balay. Ang Ginoo naglihok, nagpakita sa iyang mga kaibulungan ng mga buhat. Kung saan nitabo, ang kadina sa tiil, kadina sa kamot, nabugto. Kung saan nitabo, ang pultahan na abli.
Basahon na to para manindot man isa nga istorya. Sa gabi dayon ng pagpatubang ni Herodes sa gabi sa dayon ng pagpaatubang ni Herodes kang Pedro, si Pedro nga gigaid og duha ka kadina natulog taliwala sa duha ka sundalo og sa atubangan sa pultahan dihay mga bantay nga nagbantay sa bilangguan. Unya may mitungha nga usa ka anghel sa Ginoo og midan-ag ang usa ka kahayag sulod sa bilangguan. Og si Pedro iyang gipikpik sa kilid og iyang gipukaw nga nag-ingon, "Bangon ug pagdali." Og ang mga kadina natangtang gikan sa mga kamot ni Pedro og ang anghel miingon kaniya, "Hugti ang imong bakos og isulob ang imong mga sandalyas." Og gibuhat niya kini. Unya siya miingon kaniya, "Pagkupo og sunod kanako." Og si Pedro migula og misunod kaniya og wala siya mahibalo nga tinuod kadtong gibuhat sa anghel. Apan naghunahuna nga nakakita siya og usa ka panan-awon. Sa nakaagi na sila sa una og sa ikaduhang bantay, miabot sila sa ganghaan nga puthaw nga padulong sa syudad. Naabli kini nga iyahara alang kanila og sila migula og miagi sa usa lamang kadalan og unya kalit ang anghel mibiya kaniya. Og sa nakamatngon na si Pedro, siya miingon, "Karon nasuta ko na nga ang Ginoo tinuod gayod nga nagpadala sa iyang anghel og nagluwas kanako gikan sa kamot ni Herodes o gikan sa tanang gipaabot sa mga Hudiyo." Can you imagine? Naasa sa prisuhan, natulog siya dito nga ginapos uban sa duha ka gwardiya, samantalang iyang mga kauban ng mga Kristohanon tuwa dito sa balay nagampo sa Ginoo. Og unya sa tungang gabi may anghel nga miabot. Gipikpik siya og gipukaw og ingnan siya bangon. Pagbangon niya natangtang mga kadina. Og unya naabli ang pultahan. Ngayon niya bukuta pa ko sa o hugti ang imong bakos unya isulod tong kapan nimo isulob nya sunod kanako. Samtang galakaw sila agi sa pultahan nga naabli. Ikaduha pultahan naabli. Gilabyan nila ang mga gwardiya. Nga wa gid basayon sa ilaha nga nakagawas dai sila. Pag-abot nila pagawas sila sa bilangguan o paggawas sila dito sa syudad, padulong na sila pagawas sa ganghaan sa mga syudad. Naabli tong dako kayong gates sa syudad. Di ba kanang syudad sa unang panahon, even sa panahon sa kanang mga salida nga Troy, Alexander, na sila yung mga taga sa paril, may gate. Kanha ang gipasabot nga na-open o unya nigawas silang duha o unya nahanaw ang anghel. Can you imagine? Imposible kayo to nga si Pedro, even gani si Pedro nag-ingon siya nga damgo lang to, pananaw lang to. And then he realized sa diha nga naa sa sagawas kay tinuod itong nahitabo niya. Kay naa naman sa sagawas. Oh. To make the story short, may uli isa dito siya sa balay. Di nagtigo mga Kristohanon. Muna yung gihimo. Yan ang sang nitabo. Sa diha nga, nanuktok siya, minaog ang usa sa mga babae nga follower ni Jesus Christ. Si Kana ba na? Naog siya o ginili niya. Kita niya si Pedro ba na? Wala niya ablihin. Muna yung gihimo. May dagan sa balik sa taas, mingon siya, mga kaigsunan. Si Pedro nasa ubos, nasa pultahan, nanuktok. Ingon tong mga tao sa taas, ingon sa binuang man imong giingon, naman sa bilangguan. Ingon na nakalagay si Pedro nasa ubos. Ingon niya basig iya tong anghel na naadra. So, sa dili si Pedro gyud. So may gawa sila umiadto sa ubos og giablihan. Si Pedro gid ay. Naibulong sila. Ano nakagawa si Pedro nga naman sa bilangguan? Naman sa gihimo sa kay ni Herodes. Nag-usisa siya. Anong nakabuhi man si Pedro? Giusisa niya kung giyon sa pag-agi asa kinsa nagpagawa sa iya. And then, wala may nakita nga hinungdan. So, sa gihimo ni Herodes. Gi-order niya nga patyon ang tanang gwardiya ni atong gabi una na nagbantay kang Pedro. Sumuot yung punishment nila. Kaya nakagawa si Pedro. Patay itong gwardiya na nagbantay dito sa bilangguan ni atong panahon na. Noon sa hinungdan, anong nakabuhi si Pedro? Prayer. Mao na nga dili nato yanu-yanuhon ning pag-ampo. Nga usahay kita na mga Kristohanon, murag okay na lang sa to. Di sa kumapil ron o di sa kumampo ron, okay lang. Mag-ampo ta sa Ginoo. Kapoy man tuod ang mag-ampo sa Ginoo. But kini siya is sa ako nagikaingon life, kinabuhi. Kinabuhi di lang sa tuwa, ingon na Kristohanon kun dili kinabuhi pud diri sa atong church. Dagantag mga activities, dagantag mga buluhaton nga kinahanglan nato ang life. O ang prayer may kina.